Ang topic ko ngayong araw na ito ay tungkol sa dengue at lagnat. Sa mga libro, ang sabi nila, ang pag-pronounce daw, dengue. Pero tayong mga Pinoy, sanay na sa dengue. So, dengue na ang gagamitin ko. Ang dengue ay isang virus na naililipat ng lamok sa tao. So, kailangan mo ng lamok para makahawa. Lahat tayo ay pwedeng magka-dengue. Bata, adults, senior citizen, lahat yan pwedeng magka-dengue, so hindi lang bata ha. Kwento ko lang po yung uncle ko, 70s na siya, doktor. Ang doktor po nagkaka-dengue din. Galing siyang Amerika, nagbakasyon dito, naka-short siya sa kanilang bahay sa Calamba, kinagat ng lamok. Tapos sabi niya, bakit parang hinang-hinang-hina siya? Tapos lahat ng sintomas ng dengue meron siya. So dinala ko sa ER. Alam niyo po, ang ER nung panahon na yon, talagang punong-puno ng may dengue. Wala na pong ma-admit sa kwarto. So, ilang oras, ilang araw kami doon sa emergency room. At ang mga kasabay namin, ito po mga adults, nagtatrabaho sa call center yung iba. Meron pong foreigner, ang asawa niya, Pinay, nakagat din siya dito. Mga balikbayan, OFWs, may kilala pa ho ako, buntis. So, nagkaroon din siya ng dengue. So, kaya ko po sinasabi, kailangan tayong mag-ingat at magpagamot ng maaga sa emergency room, sa infectious disease doctor, sa internal medicine doctor, or pediatrician kung bata tayo. Nung taong 1780s, sinabi ni Dr. Benjamin Rush, 1789, isang sikat na doktor sa Amerika, ang tawag dito, breakbone fever. Bakit breakbone fever? Kasi ang sasakit ng mga buto-buto ng mga nagkakadengue. At taong 1953 na-identify ang dengue hemorrhagic fever dito sa Pilipinas kasi nagkaroon ng epidemya dito sa Philippines tsaka sa Thailand. So maraming kaso ng dengue sa mga maiinit na bansa o tinatawag na tropics. So kasama tayo doon. Ano pang mga bansa? China, Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, pati po Singapore kahit first world sila, meron silang dengue. Pag sa Americas naman, Mexico, Brazil, yan, lahat yan, pwedeng magka-dengue. Kaya ko po sinasabi, kasi kung nag-travel tayo doon, turista tayo doon, OFW tayo doon, kailangan aware tayo, ano nga ba ang dengue. So, higit na sa 100 na bansa, ay meron pong dengue, ganun kadami. So, anong sintomas? Lagnat, umaabot ng 40 degrees. So, mataas na lagnat, 2, 5, 7 araw, mawawala, tapos babalik. Napaka-importante nung panahon na meron tayong lagnat. Bakit? Ito yung panahon na nahahawa natin yung lamok. Kaya kailangan nating magkulambo sa panahon na nilalagnat tayo. Masakit din ang ulo. Masakit ang likod, kaya siya tinawag na breakbone fever. Masakit yung makasukasuan, masakit ang muscle, masakit ang yung loob ng mata. Sabi nila, masakit din daw. Magkakaroon ng pantal, tsaka hinang-hina kasi hindi makakain. Meron din pong mga kulani o lymph node sa leeg, sa singit. Bantayan po ang pagdurugo ng ilong, ng gilagid, malakas na regla, pagsuka ng dugo, masakit na tiyan. Pag po binlad test kayo, mataas ang WBC, mababa ang platelet, mataas yung AST kasi AST para sa liver yon, namamaga din yung liver, mataas din po yung mga immunoglobulin G at M natin. May kasabay din po itong mga sore throat, sipon, yung iba napupulmonya, yung iba po bumababa ang blood pressure nila. Anong gamutan? Paracetamol po, maraming tubig. Sa ospital, kailangan ng swero. Wala pa pong gamot na papatay dun sa virus. So kung pwede, painumin po natin ng maraming tubig at liquids yung mga nagkakadengue. Huwag pong bibigyan ng aspirin kasi kontra po ang aspirin. Anong lamok ang kumakagat sa tao? Ang tawag po doon sa mga lamok na yon, Aedes aegypti at Aedes albopictus. Ang problema dito, sa araw sila kumakagat, lalo na 2 oras pagkatapos sumikat yung araw. At bago po lumubog ang araw. So, talagang dun sila nangagat, daytime. Nahahawa ng tao ang lamok habang may lagnat, kaya kailangan tayong magkulambo. At ang lamok, kapag nahawa na po, habang buhay ng lamok, pwede na po siyang magkalat ng virus. Wala pong tao sa tao, kailangan dumaan dun sa lamok.
So, kailangan natin talagang sugpuin itong mga lamok na ito. So, paano i-control o iiwasan? Siyempre, prevention po. Gaya nito, nanood kayo ng YouTube, ng Facebook. So, educated na po tayo. Alam na natin ang ating gagawin. Magkulambo, mag-insect repellent, ilagay dun sa inyong mga damit, sa inyong pantalon. Mahabang damit, gaya po ng uncle ko kasi naka-shorts daw siya. At alam niya ay kinagat siya ng lamok doon sa kalamba. So, iwas sa shorts at jorts. Tapos, yung mga pants natin, better wag munang dark colored. Kasi doon sila magtatago, isip nila dilim ka eh. So, pupuntahan ka lalo ng lamok. Tapos, kailangan pong i-report sa mga barangay officials natin para mabantayan kung magkakaroon ng epidemya doon sa lugar natin. 4 na klase ang dengue. So, 4 na beses tayong pwedeng madengue. Yung mga kamag-anak natin na matagal na nagpunta sa Amerika, maaari hindi pa sila nakakagat ng lamok, kaya delikado pagpunta nila dito. So, ingat lang po. At matagal po ang paggaling. Talagang sabi nila, hinang-hina sila after many weeks pa. So, sa ating mga magulang at teacher, kung talagang maa-absent sila ng medyo matagal, unawain po natin. At kung tayo naman po ang employers, baka mag-file ng mas mahabang sick leave. May dahilan po kasi talagang hinang-hina daw, iba talaga yung ma-dengue tayo. So, ang dengue po, katulad din po yan ng chikungunya, ng Zika, lamok po ang vector. So, ingat at sugpuin ang mga lamok. So, sana po nakatulong ako kung sino ang mga dapat mag-ingat. Lahat po, walang pinipili. So, maraming salamat po.